papipiliin ka, alin sa dalawang pill na ito ang iinumin mo? Ang red pill, kapag iinumin mo, meron kang 5 milyon at ikaw na ay magiging 100 years old. Pero kung ang green pill ang iinumin mo, babalik ka sa pagiging bata, 1 year old, pero dala-dala mo na ang lahat ng kaalaman na meron ka ngayon. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Alam ko na ang pipiliin mo ay ang green pill kung kasama sa kaalaman na meron ka na ngayon ay ang konsepto kung paano mapalago ang pera. At ikaw ang isa sa mga nagsasabi ngayon, sana nalaman ko ito noon pa. Aba, paano nga ba pwedeng palaguin ang pera? At alam niyo po bang maraming mga instrumento na maaari mong pagpilian para yung pinaghirapan mo ay lalago pa ito na maaring mapakinabangan din ng mga mahal mo sa buhay, hindi lang ngayon, kung hindi pagdating na rin ng tamang panahon. Pag-usapan natin yan sa video na ito, now na! Konting tao lang ang may alam na ang pera pwede ring magtrabaho para sa tao. Yes, you can make your money work for you. Paano? Yan po yung tinatawag na power of compounding interest or the rule of 72 na kung saan you can project, you can estimate kung kailan mag-grow ang pera mo. Ang power of compounding interest is simplified by Albert Einstein at ang sabi niya, you can use this formula so that you can amass wealth. At you have to divide lang the number 72 by the interest rate kung saan mo nilagay ang iyong pera at malalaman mo or you can project the number of years kung kailan magdodoble yung pera na ininvest mo. Tandaan mo, dito pa lang sa concept of making your money grow, number of years ang kailangan para lumago ang pera ng isang tao. Para mas maintindihan mo pa ang konsepto kung paano talaga lumago ang iyong pera, meron po tayong illustration. Ang tatlong magkaibigan na ito, si Peter, si John, at si Luke. Ang tatlong ito ay mayroong kanya-kanyang risk appetite. Si Peter ay isang conservative type of investor, si John ay isang moderate type of investor, at si Luke ay isang aggressive. Ngayon, sila ay merong alam na mga financial instrument na syempre iba-iba yung rate of return. So nag-invest sila para sa kanilang retirement. So ngayon, meron silang ginawang pustahan. Ngayon, itong si Peter ay merong alam na financial instrument na maaring mag-grow ang kanyang pera ng 4% every year. So syempre, dahil isa siyang conservative type of investor, sabi niya, dito ko papalaguin ang pera ko na gagamitin ko pagdating ng aking retirement. Using the formula of Rule of 72, ang pera ni Peter sa isang financial instrument na maaring magbigay sa kanya ng 4% every year, mag-grow every 18 years. Now, nagsimula silang tatlo mag-invest at the age of 29 years old at 100,000 ang nilagay ni Peter doon sa financial instrument na ang tawag ay isang time deposit. Ito po ay example lamang. Now, yung 100,000 ni Peter nag-compound at naging 200,000 pagdating niya ng 47 years old at noong siya ay 65 years old, naging 400,000. Now, ito namang si John, dahil moderate type of investor siya, doon niya nilagay ang kanyang pera na gagamitin niya para sa kanyang retirement na merong 8% na earnings every year. So, na-compute niya, every 9 years projected, magdodoble ang kanyang pera. So, naglagay din siya ng 100,000 at pagdating niya ng 65 years old, naging 1.6 ang kanyang pera. Ngayon, itong si Luke, syempre dahil
aggressive type of investor, meron siyang alam na financial instrument or investment na maaring magbigay sa kanya ng projected or estimated rate of return annually ng 12%. So, yung pera niya, magko-compound every 6 years. So, ngayon, yung 100,000 ni Luke ay naging 6.4 million pagdating ng 65 years old niya. So, itong 12% nalaman niya, projected estimated na earnings ito doon sa mga tinatawag na mutual fund or sa stock market. Kaya kung mapapansin po natin, ang laki ng difference ng value ng earnings ng investment ni Peter at ni John. So, 4 times higher ang naging investment value ni John compare kay Peter. At yung kay Luke naman, syempre, i-compare mo doon sa investment value ni Peter, 16 times ang laki, 'di ba? Noong value ng investment ni Luke compare kay Peter. Kaya ang tanong dito, sino ang may madaming pera pagdating ng retirement nila? Of course, si Luke. Kaya nga, nakakabata kapag ka may malaking pera pagtanda. Now, hindi naman natin sinasabi na lahat ay maglagay dito sa mga tinatawag na mutual fund, stock market. You have to make sure kapag nais mong lumago ang iyong pera, kailangan nandun yung mindset na ito ay for long term. Now, pwede rin naman para doon sa mga short-term financial goals mo, syempre, pwede mo naman yang ilagay doon sa mga lower rate of return dahil lower risk din yun dahil kailangan mo nga in a very short period of time. But again, kung nais mo na mag-grow ang pera mo, lalo na kung ito ay gagamitin mo for your retirement at medyo may time ka pa para mag-grow ang iyong pera, tandaan mo, nagsimula po silang tatlo at age 29 at ang goal kung bakit sila nag-invest ay para sa retirement. Kaya nga, pag merong alam ang isang tao na maaring lumago ang kanyang pera, maaari talaga siyang magsimula kung siya ay 1 year old, of course, di ba? Guided ng isang parent, kung ngayon nakikinig ka at medyo may edad na at hindi mo to alam kung paano talaga yung pera, paano lumago yung pera mo, then ang kaalaman na nakuha mo ngayon, ipasa mo sa anak mo para pagdating ng araw, talagang hindi niya na maranasan na kumbaga, ay hindi ko alam kung saan maglalagay ng pera. Actually, marami pong choices, maraming options. Ang kailangan mo lang tandaan para iwas scam, hindi pwedeng lumago or magdoble ang pera in a very short period of time. Hindi pwede na ang pera ng isang tao ay magdodoble after ilang months lang. Kaya doon sa mga nagpa-promise na maglagay ka dito tapos after a month or double na yung pera mo, 1 year pa lang, magdodoble na, magtitriple na yung pera mo. It doesn't work like that. You have to understand that our money needs time to grow. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware na dapat meron sila nitong green pill, meaning meron silang alam na tamang konsepto paano at saan maaring lumago ang pera nila. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan o maten ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 p.m. Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gesaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Tamang kaalaman, determinasyon, sipag, at talaga namang consistency ng isang tao
talaga namang hindi niya pipiliin ang instant na milyon kung hindi yung tamang proseso kasi mas masarap lasapin ang tagumpay na pinaghirapan. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.